isang linggo na ako hindi makakain ng maayos, hindi nakakatulog na maayos. At maging aral to sa lahat na mag-ingat kayo mabuti. Back to school. Assalamualaikum. So ito yung mga videos na minsan ko lang ipakita sa social media para na magbigay ng konting inspiration sa mga fathers out there na kulang yung pagiging responsibilities nila sa kanilang mga anak. So ito konting tahilang sa mga uniform na may konting butas lang o sira. So by the way, matagal na din tong video, nakaraan na mahigit isang taon. Ito yung umuwi kami 2024 ng June. Nag-final exit na talaga ako para sa mga bata. Iniwan ko ang trabaho sa Saudi. Dami ko na ng book sa bahay. Tumagdag pa itong mga books nila. Mag-i-enroll tayo. Ito yung araw na i-enroll ko yung mga bata. Tawid lang ng subdivision yung school. Kaya sa loob lang ng subdivision, hindi na kami nag-helmet dito. So yan lang school nyo, tatawid lang. Mas malapit. Dito na kayo sa taas, sa labas lang ng gate. Maganda school nyo, no? Maganda, malaki yung school, malinis, no? Malinis at malaki yung school. May bahay kubo. Dito tayo mag-fill up ng paper. So mag-fill up tayo ngayon ng mga papers ng bata. Hindi kasama isip bata. So after ng enrollment, may malapit na mall dito sa amin. Napakalapit lang. Pasyal ko muna. See, may playground dito. Gotta go. This is a So first day ng school. Special, naka-car pa. Hindi kasi umuulan malakas. Tignan natin kung may pasok. Sabi naman ng teacher, pwede kayo pumasok kung gusto kayo. Pero malakas nga kasi ang ulan medyo kanina. Aw, galit na galit ko. Yeah. Xerox muna tayo. Yan si Concrete. Laki ng bata Magmedyas ka. So binila muna ng kailangan ng mga bata sa palengke. May mga shoes doon at uniform. So yan lang yung gate paglabas ng bahay. So, ito yung school sa kabila. Tatawid lang. Hanapin natin building 9, room 7. Building 14. Dito banda siguro. Building 4 ka, room 2. Dito ka. Nandito ka, Miraquisio. Grade 5. Room 9, grade 3. Balikan ko siya mamaya ng lunch. Sige po. Parang kailan lang natin to, kinder pa. Nakakatuwa maging parents minsan ba? Kahit nakakapagod. Dito ka lang paglalaan ng oras. Kasi sa mga walang kwenta sa social media. So alam nyo, sanay ako kapag grade 1, isang classroom lang, di ba? O grade 2, isang classroom, dalawa. Pero dito napakarami. Grade 1, ang daming classroom. Grade 2, kinder pa lang lahat to kinder, ang dami. May room 1 hanggang room 5 ang kinder. So tatawid lang sila. Bahay na. Akit lang sa taas. So, kailangan ko magmadali umuwi agad. 7 mahigit na, 8 na. So, may exam din ako sa bahay pag uwi. May exam ako sa online. Pati ako nag-aaral. Non-stop na pag-aaral. Since na padpad ako sa Saudi, kahit umuwi na ako, walang katapusan na pag-aaral. At halos 2 months exam namin. So, pati tatay nag-aaral. Walang katapusan ng pag-aaral. Sasaliksik ng kaalaman hanggang sa last na hininga natin sa mundong ito. Masarap. Documentary ng pagiging parents at documentary ng pagkakaroon ng mga anak na ihatid mo sa school. Subhanallah, dati hinahatid lang ako ng parents ko sa school, tapos ngayon ikaw na naghahatid din sa sarili mong anak. First experience na after 5 years na hindi ako nagbakasyon. So last experience ko yung kinder pa lang yung anak ko, hinahatid ko sa school. Wala daw silang pasok, half day lang. Dala paon. Pero marunong na siya mag-Tagalog. Oo, marunong Hindi naman. ka salita kanina eh. Nahiya lang kayo. Nalito lang kasi dun sa Pangasinan, yung galing siyang Binalo na Ilocano.
Tapos pag di pa yung dagupan, ano naman pag sininsi? So dito, at least Tagalog. Language na napagkuhan. Opo. Sige, thank you Sige po. po. So ito kasama ang stepmom nila at namili kami kung ano yung request ng teacher ng mga school supplies na kailangan nila. So ito hatid sundo talaga, lalo pag may kinder ka pa, iba din yung schedule ng hatid sundo sa kanya. At ito pauwi kami kasama ang stepmom nila. Lalakad kami pauwi at masaya. Genius. Bago umuwi, cleaners ako. Cleaners yung mga parents dito sa kinder. Walis is real. Kapagod yung mga bata ko. Nakadami yung kaan. Yalla, yalla, roh. So sometimes sinusundo ko kasama yung kapatid niya ng bunso na maliit. Damdam. Jamil, want to go to school? Wanna go to school? Ha? Daycare ka muna. Nakakita na naman ng toys. Yan na, kulit here. Tapos at the end, after all of this struggle, na iniwan ko yung work ko sa Saudi para lang uwian ang mga anak ko after 8 years sa abroad. Pinag-ipunan ng matitirahan na bahay. Tapos, bigla na lang magpapakita ang nanay after 6 years silang iniwan. At kukunin, hihiramin, tas hindi ibabalik. Kaya sa loob lang ng 1 taon na memories lahat na ito. Masakit isipin na masyado kang nagtiwala, masyado kang naging mabait sa kanila. Kahit sa kabila lahat ng ginawa nila. Ang hirap, araw-araw nakikita mo yung mga gamit ng mga bata, yung kwarto nila, yung mga damit nila. Tapos hindi mo alam kung ibabalik pa rin sila sa iyo. Tanging sa Allah na lang ako umaasa na may ibalik sila sa akin. Dahil hindi naman ako nagkulang sa pagiging isang magulang, isang ama. Sana kahit ikaw lang muna bumalik, Amira, kung napapanood mo ito. Isang linggo na ako hindi makakain ng maayos, hindi nakakatulog na maayos. At maging aral to sa lahat na mag-ingat kayo mabuti. Kahit pa nagbalik Islam yung inasawa nyo, mag-ingat kayo. Huwag basta matitiwala. At ipaglalaban ko tong mga anak ko kahit anong pambigat na pagsubok. Dahil alam ko, sinusubukan na ako ng Allah hanggang saan ko ipaglalaban ng mga anak ko. Dahil ito ang anak ay amana. Tiwala at regalo sa iyo ng Allah. At tatanungin ka ng Allah about sa mga anak mo. Paano mo sila pinalaki? Anong ginawa mo sa kanila? Sinustentuhan mo ba? Inalagaan mo ba? Tinuruan mo ba ng Islam? At mas matindi yung tanong sa kabilang buhay. Yung korte sa kabilang buhay. Pag ikaw, inimbestigahan na ng Allah kung paano mo pinalaki ang mga anak mo. Kung iniwan mo ba sila, hinayaan mo na lang, sumuko ka na lang sa korte, hindi mo na lang sila ipinaglaban, hinayaan mo itong demonyong mga tao na ito na lokohin ka. Hanggat may buhay ako, Amira, tanda mo kung nanonood ka, Adnan, Jamil, hanggat may buhay si Papa, ipaglalaban ko kayo. Dahil ayoko sa kabilang buhay, maitanong ako ng Allah na bakit ako sumuko sa inyo.